Mayadayad nga adlaw sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Kamusta ka mo? Kag yari naman ang ining programa, ining aton ministry diri sa YouTube, Kamatuoran Pagatunan, no? So mayong adlaw gid sa tanan nga mga aton dira nga mga top nga fans, no, sa sini nga programa Kamatuoran Pagatunan kag sumuman. Salamatan naton unas tanan ang aton mahal nga Dios sa diin katagaan naman kita sa kaygunan nga matubutan kita diri nga magkapalayag naman diri sa kanginan sa diri sa social media diri sa YouTube, Brother Junel, no? So kamusta ikaw, Brother Junel? Ayun gid kag challenge sa buong Brother Israel ang panahon. Oo gani. So dapat halungan tayo daton nga kayong panglawas. Tugnaw, no? O kung sa una Brother Junel nga ginpasugtan lang ni Marcos to nga ang nga mag-state ang Pilipinas man, no? Isa man sa mga states ng Amerika, pero gaulan di sa buong snow, no? Galing gito wala matigayon, no? So okay, so ginatambyaw naton dira ang aton nga mga kauturan, sumuman ang West Visayan Conference sa idalom sa pagtatap sang aton pinalangga dira nga pastor, ang aton nga presidente dira si Pastor Kerry Estrevilla. Kag subong man at ang aton dira nga mga administrators, directors, kag subong mga district pastors sa tagsa ka mga local churches man aton diri sa West Visayan Conference. So atong ginatambyaw man dira ang aton isa ka pinalangga nga pastor nga wala nagauntat sa pag-upod man kag sa pagsapdag sang programa ta diri Brother Junel, Pastor James Rubrico sang Union Conference sa Cebu, no? So Pastor, kamusta ka dira, no? Ang iya nga apo Brother Junel aga dako na, no? Okay, ara sa gin-post sa nagligad, no? So malipayon nga pag malipayon ni Pastor James, no? Kay ti isa naman siya ka lulo, no? Kag isa ka maayo gid, no? Nga amay sa nga panimalay. Kag tamyaon taman diri ang aton isa man ka sponsor si Dr. Amalia Dayalo Raya and family, no? Hello ma'am, ara sila subong Brother Junel sa California. Kag dito sila yan nagpa-star, no? So sunod diri ang iyang sister aton man sponsor sa aton diri nga ministry sa aton diri sa Lapos, amo ni si Ma'am Liberty Black, no? Subong man si Sir Jim nga iyang husband, no? Kag subong man aton man tamyawon dira ang akon maninay, no? Si Maninay Amelita Abantas kag si Maninoy Dino, no? Sila ni Brother Junel, no, nagasuporta sa aton diri nga missionary kag ministry sa diri sa Lapos sa Brother Junel, no. So mga salamat gid, no. Brother Junel, may tamyaon ka? Kay ginatamyaw dagida ang aton nga mga kauturan sa San Juan SDA Church. Yes. Labi na gid sa aton nga pinalangga nga elder Mark Cordero, si Major Mark Cordero, kag ang aton nga mga elders man nga nagabulig si Sister Lorjen Carvalho, kag si Brother Pipe Baterna, kagatan niya kauturan dira. Kag ginatamyaw ko man ang aton nga mga maestra sa akon nga ginatudloan subong sa Riverview Adventist Academy. Thank you gid sa pag-support, kag gina-send ko na sa ila Brother Israel every time nangyara kita nga bag-o nga mga programa diri nga video sila ginagusto magitanaw da. So amen. Hello lang sa inyo tanan, ka God bless. Hello sa mga kwantada, mga abyan tada nga mga teachers sa Riverview. So salamat gid, no. So ang lagligat to Brother Junel nga video, lapit ato 100 mo. Nakita okay na do mga 90 plus na to. So mayo kaluyan sa Ginoo nga masuportaran ta pagdini sa mga naga-share lang. Salamat gid, no. Ginoo gid na magpakamayo sa inyo kay inyo ina gina-share, no. Bisan 2 or 3 or 5 nga ginasira nila Brother Junel. So dako na lang nga bulig, no. Ang ina nga pag-share, no. So sa sini nga aga before kita mag-start magpangamuyo kita. Labing gamanan kag langit no namon nga Dios, sini nga aga Ginoo, salamat gid sa imo nga pagpakamaayo sa amon nga sa diin nakabugtaw kami kag nakadayon naman kami dira sa imo kag sining aga magatuon kami sang imong mga pulong
kabay pag Ginoo pakamayuwa kami pud man ni Brother Jonel subong sa imo lagad sa amon nga videographer sini nga aga Brother Glenn Brian Dicado kang mamag-bless sa iya kag subong man Ginoo upod sa iya panimalay kag subong man sa amon panimalay kag sang pinasahi Ginoo nato gianamon sa imo ang amon mga kaabyanan nga kag mga kauturan nga nagapadayon sa pag upod sini sa amon programa nga naga-share sini Ginoo i-bless sila pakamayuha sila Ginoo ilayo sila sa mga katalagman disgrasya sa mga balatian subong man Ginoo sa inaling at kamatayon kabay Ginoo taga-isa sa kabugana ikaw magabuta sang bugas sila bulugasan kag ikaw Ginoo magahatag sang pangwarta sa ilang mga bulsa agud to Ginoo nga masulhay ilang pagpangabuhi kag wala sang mga kasablagan sa ilang pag sinilayo sa adlaw-adlaw nila nga pagkabuhi Ginoo. Salamat gid nga ikaw magasabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So mayadayad nga adlaw sa liwat mga kauturan. Salamat gid no sa inyong sapdag sa programa naton diri sa Kamaturan Pagatunan diri sa YouTube channel naton. So welcome gid sa tanan no. Ang aton nga topiko sa sini nga aga Brother Jonel isa ka matahom no nga topic no nga ginabugay sa aton sang Ginoo. Tag ini nga topiko tigulo the power of an invitation no. Ang gahom sang ginatawag nga pag-imbitar no. So sa sini nga aga amo ni aton nga lipot nga pagtulon-an so kabay pa nga makahatag ini sa aton sang dako nga ideya kag gugma no sang Ginoo sa aton nga sa di naga-extend sa sang invitation para sa aton tanan. So Brother Jonel. Okay, ang aton nga subong, aton nga topic Brother Israel sa ini ka matahom nga topiko kay nagapakita diri sang ginaobra sang Ginoo kag ang aton man nga obrahon. Yes. Kag makita naton diri nga ang Ginoo gali hindi na siya kaangay sang isa ka mataas nga ginasimba na bala sang iba na ginakadukan kundi ang gusto sa Ginoo nga magapalapit kita sa iya. So may mga verse kita diri mga kauturan nagkaabyanan nga nagahambal sa aton nga aton nga Ginoo hindi siya Ginoo nga kahadukan kundi siya sa kaginoo nga nagahigugma kag nagaimbita sa aton nga mas kilalahon pagid naton siya. So sa aton nga unang verse subong makita ini sa Isaiah no libro ni Isaiah kag isa ini ka divine invitation magsiling kita divine halin sa Ginoo. So isa ni ka invitasyon sa Ginoo sa aton. So makita ini sa libro ni Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 pakadto sa 19. Nagasiling pa ang Ginoo, dali kamo. Usayon naton ini. Bisan ano kahigko sang inyong mga sala, limpyuhan ko ina agod mangin matinlo kamo. Sa verse 19, kung magtuman lang kamo sa akon, pakamayuhon ko gid kamo. Amen. Okay, ang hambas ng Ginoo dira ba sa makita tagid ang kung ano gid ang karakter sa Ginoo. Kaya ang una-una gid mga kauturan, kita ang nakasala. Kag ang gusto makipaghusay ang Ginoo pa. Yes. So makita naton nga ang Ginoo nag-initiate. Siya nag-una nga magakadto kita sa iya agud husayon ang aton nga kasaypanan sa iya. Nga ang iya nga promise mo ako magpalapit na kita sa iya. Miskan ano pa man ka lala o kon kahigko o kon kaangay sang mapulang mga dugo ang kolor kaya na sa Ginoo nga paglimpyuhan kag mangin puti subong sa isa ka niebe. So ang ikaduha naton nga verse diri makita ini sa Mateo 11 bersikulo 28 tubtob 30. Sige, palapit kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan kag papawayon ko kamo. Magsunod kamo kag magpatudlo sa akon kay mabuot ako kag mapinubuson. Makapahuway kamo kay ang akon mga sugo mahapos nga tumanon kag mamag-an lang ang akon ginapahimo. Okay. So ang hambal dira ni Ginoong Hesus kagina si ang Ginoo ang hambal kay Isaiah nga sa iya katawhan. Subong si Ginoong Hesus mismo ang nagaagda sa tanan nga katawhan nga magapalapit sa iya. Kay mga kauturan kag kaabyanan subong nagapabuhi kita sa isa ka kalibutan nga puno sang kakapoy. Yes. So Brother Israel makita naton nga kung pwede lang iban nga tao di na magtulog para mag-ubragid kag para makaangat sa kabuhi. Pero ang will sa Ginoo nga ginano kita ginapapahuway kita kay gusto yang
ma-remind kita nga siya ang naga-provide sa aton. So mao na makauturan kag kung sino sa inyo nabugatan, may mga lulan sa ilang mga kabuhi kag problema ginaatubang, damo kita problema subong. Si Ginoong Hesus nag-iimbitar nga kita magapalapit sa iya. Yes. Agod nga ang ini nga mga kabugatan sa aton nga kabuhi siya magadala. Siya ang aton nga manuluwas kag manunubos. So ikatatlo naton nga verse dire. Actually, this is a verse from the last book of the Bible, the book of Revelation. Kag ginaginakita ni John, John the Revelator, sang ginpakita sang vision sang Ginoo. So it is found in Revelation chapter 22 verse 17. Nagasiling ang Espiritu Santo kag ang babae nga kalaslon. Dali kag ang tanan nga nagapalamati magsiling man dali. Ang bisan sino nga ginauwaw kag gusto mag-inom magpalapit kag magbaton sang tubig nga nagahatag sang kabuhi ini wala sing bayad. Okay, kagina ang Ginoo nagpakigstorya sa iya katawhan. Kag mag-ulang ginano naton gindiscuss nato si Ginoong Hesus nga nag-invite sa aton nga palapit sa iya. Subong naman, this is the Holy Spirit that is inviting the thirsty o kung mga ginauhaw. Okay, wala kita gahambal sa ginauhaw nga physical. Ang aton nga kauhaw nga ginahambal diri sa Bible is ang espirituhanon nga kauhaw. Yes. Kuno dumduman naton Brother Israel ang babae nga nagasag-ob to bala sa bubon dito sa lugar sa mga Samaritanhon sa Sikar. Naghambal si Ginoong Hesus nga kung sino mag-inom sa iya, di na mauhaw liwat. Yes. But silingon mga kauturan nag-abyanan, ang kauhaw sang kalibutan miara kita nga makita naton sa kabuhi nga biskan ara na sa tunta na may kulang pagyapon. So amo ginayang nature sang tawo dire sa kalibutan nga miskan ano naton ka tinguha, miskan ano naton ka kasigi-sigi ka pangabudlay, mi ara gigihapon sing kulang. Kag hindi ta na mapun-an. So madamo nga mga tawo na dula sa kalibutan kay ginapangita nila ang makapuno dira sa kalibutan. Di na makita makauturan kag abyan sa kalibutan kundi kay Ginoong Hesus. So amo nang gina-invite kita sa Holy Spirit that the thirstiness nga ara sa aton nga kaugalingon only God can fulfill that. Amo nang gina-invite kita sa Ginoo magpalapit sa iya. Salamat kid Brother Jonel, no. So ang invitasyon sa aton sa Ginoo ang ipag-extend sa aton sa sini nga panahon karon, no, nagapadayon ina, no, kay sa gyapon open gyapon ang invitation para sa tagsa-tagsa Brother Jonel, no. So hindi naton ini pagpalampason pa mga kabyanan kay amo ini ang takna nga sa diin ang ining invitation dapat kinaton batunon, no. Kung sino ka man nga sa isang personalidad nga pagkatao, no, ang actually kami diri sa sining nga programa ang ginadala namon ang invitation man sa Ginoo, ang invite sa man sang una nga gina-extend man naton karon sa inyo, no. So ang Ginoo naga-extend sang invitation, no, para sa aton tanan, no, kag sa mga kabyanan naton dira, no, nagapangamuyo kami para sa inyo sa mga suki naton dira nga upo diri sa atong programa, naga-extend ang Ginoo sa inyo, no, sang invitation nga magpanumbalik kita sa iya. So, subong, kagina, gin-discuss na ito about sa divine invitation. Ini ang pag-invitar sa atin sa Ginoo. Kag makita natin ang nature sa Ginoo, nga hindi siya gusto nga siya lang ang maka-ambit sa amuning masiling naton pribilehiyo sa pagtawag. Kundi ginatagan niya kita Brother Israel sing isa ka pribilehiyo man, himuon ang iyang pagpanawag, nga kita mismo magtawag sa iban. So, makita natin nga God has also provided human invitations. But silingon na Ginoo naghatag man sang invitasyon para sa katawhan nga sila man mismo maka-invitar sang iban. So amo na gusto sa Ginoo, hindi gusto sa Ginoo nga suluhon ng tanan. Amo na ginakusar sang yawa ang Ginoo nga ikaw makasarili ka nga Ginoo imo ng tanan nga matuman. Pero ginhimo ni sang Ginoo makautuan to show that His nature is love, and ang gusto sa Ginoo kung ano mabatyagan niya nga maayo, amo man ang gusto niya nga sa iya nga mga katawhan. So muna naton nga invitation of human invitation kita tawhanon nga pag-invitar is makita naton sa John 1:40 to 42. Usawa naton dinhi. Ang isa sa duwa nga nakabati sa ginsiling ni Juan kag nagsunod kay Hesus amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. Pagkaaga sa verse 41 diri, ginpangita niya dayon ang iya utod nga si Simon kag ginsugiran niya nga nakita nila ang Mesiyas.
ang buot silingon Misayas Kristo. Sa verse 42 diri, dayon gindala niya si Simon kay Hesus. Pag-abot nila kay Hesus, gintulok ni Hesus si Simon, kag nagsiling, ikaw si Simon nga anak ni Juan, pero halin subong tawgon ka na nga Sipas. Ang Sipas pareho man sa ngalan nga Pedro, nga ang buot silingon bato. Okay. So makita natin mga kauturan nga one of the nature of invitation is tanan nga tao pwede ay hinihimuon. Kag makita natin the first instance nga ginhimo ini, nakita natin ini kay natabo kay Andrew. So si Andrew, mga kauturan nagkaabyanan, isa ini siya ka mangingisda. Kag si Andrew may utod ni siya nga si Simon Pedro. So sang nagalakad si Andrew, nakita iya una si Ginoong Hesus nga ginabautismuhan. Kag nabatian niyang tingog ni Juan nga managbautismo nga antes ibautismuhan si Ginoong Hesus, nagamba sa, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." So pagkabati ni Andrew sa mo to nga ginhambal ni John the Baptist, na sure na yan nga this is the Messiah. So ano ginhimo ya Brother Jezreel, ginsugidan yang mga kauturan, one of the best way nga mahimo naton sa aton kabuhi is to tell our brothers and sisters. That is the greatest care that we can do for them, nga may ara kita concern sa aton nga utod, especially sa aton nga pamilya. Mga kauturan, kag ginpakita na ni Andrew, kag bangod sa to nakilala ni Simon si Ginoong Hesus. Mga kauturan, kita ang kinahanglan sa Ginoo nga ipakilala si Ginoong Hesus ang iban. Ang iban hindi na sila kabati sa amon pero subong kamo nga nagalantaw. Kamo ang ginahimo sa Ginoo nga instrumento nga mapabati ang ini nga pulong sa iban kung kamo mag-invite sa ila. So share lang no, mga Brother Jonel no, kay nga man ang bato to nagligat, sharing is loving no. So kaluy-an no. So ano pag diri Brother Jonel? Kagari pagid pa isa pagid ka human invitation nga natabo. Ari natabo ni siya sa isa naman ka babayi. So nakita ini naton sa John chapter 4 verses 28 to 30. Okay, basahon naton diri. Dayon ginbilin sang babayi ang iya banga nga sa lag-uban kag nagbalik sa banwa. Pag-abot niya didto, nagsiling dayon siya sa mga tao, "Dali bala kamo tan-awan ninyo ang tao nga nakaibalo sang tanan ko nga ginapanghimo, basi kon amo na ini ang Kristo." Sa verse 30, gani nagkadto ang mga tao dito kay Hesus. Okay, so ang una naton hindi nga pag-imbitar sa mag-ulutod kay Andrew kag kay Peter. Subong naman niya, it is an invitation coming from a woman sa iya nga mga kakilala kag kaabyanan. So Brother Jezreel, makita din naton nga ang background sa ini nga babae. Kung basahon ninyo mga kung may time ka mo, basahan nyo na sa John chapter 4. Makita ang background sa ini nga babae. This woman is masiling natin isa ini ka adulterer o kon madamo siya sing bana. Pero sang nakilala ya si Ginoong Hesus, hindi iya matago siya kaugalingon ang ini nga kamatuoran. Amo na nagkadto sa balik sa ilang lugar kag ginsugid sa tanan kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus sa iya, kag sa pagkabati sa mga tao to, sila man mismo nagkadto kay Ginoong Hesus kung bala tuod gid man ang ginahambasang ini nga babae. Amo na gani Brother Jezreel sa aton subong kung magchismis gani si ano to tawa to bala si bata ni ano to tanan nga tawo makadto to gabang usyoso. So what if mga utod kagabyanan naton himuon ta ang ini nga chismis nga maayo para kay Ginoong Hesus, nga ang tanan mang usyoso kay Ginoong Hesus nga makilala nila siya nga subong tan Brother Jezreel, gamay lang istorya bilog nga barangay dito kabalo na. So paano kung hindi nga balayan himo, ibalis ka doon naton himo naton sa maayo. So thank you again Brother Jonel no sa dugang pagpatag diri. So may ari pa no. Last naton is may duha kita diri ka mga examples. Kag isa rin naman ka hitabo nga nagpakita sa isa ka pag-imbitar naman, nga lain naman nga klase sa pag-imbitar. Ini natabo kay Mateo, kay Levi Matthew. So makita ini sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 kag padto sa 29. Basahon ta di Brother Jonel. Pagkatapos adto, nagalin si Jesus dito kag nakita niya ang manugsokot sang buhis nga si Levi nga nagpungko sa balayran sang buhis. Nagsiling si Jesus sa iya, "Dali sunod ka sa akon." Sa verse 28, nagtindog si Levi, ginbayaan niya ang tanan nga nagsunod kay Jesus. Dayon naghiwat si Levi
sang dako nga punsyon para kay Hesus didto sa iya balay. Madamo nga mga manugsukot sang buhis kag iban pa nga mga tawo ang nagtambong nga nangin kaupod nila sa pagkaon. Okay, so makita natin dire nga ini nga invitation ginhimo man ni Levi Matthew kay ginano sa ginbaton sa ni Ginoong Hesus bangod sa iya ka gugma sa iya. So makita natin makoturan gamay lang nga background kay Levi Matthew. Levi Matthew was a tax collector. Kung isa ka brother Jesse ka tax collector, wala gid sa may nagahigugma sa imo. Wala gid. Ikaw ang nagapahanumdom nga ang katawhan May sa balay- imong may balayran kay under ka mo sa lain nga nasyon. So makita ka na sakit gid sa mata. Do gina-remind mo sila bala nga hindi sila free. Kundi kag isa pa ang mga tax collectors actually sa una hindi man sila honest. Nila may tubo sila. So muna kalabanan sa ilang manggaranon pero hindi nami ang ila pag ano. Pero amo ni makita naton nga miskan sa ilang mga ginikanon wala na sila ginabaton sa balay nila. Wala cast out kina sila. Pero but Jesus came in the life of Matthew. And first time in the life of Matthew na realize siya nabatyagan niya nabaton siya. So ginhimo iya tanan niya kaupod nga mga tax collector man. Nga mga upod man dito sa obra, ginpang invitarya man tanan to kag ginpakaon kag nakilala man nila si Ginoong Hesus. So makita nato mga kauturan when we invite someone, hindi maging grabe nga pag-invite. Sometimes sa may nga kinaon-kaon, may birthday ka mo dira, don't forget to share about Jesus, no? Is adaan na kita nga dutanan na lang aton kitang topiko. Pero kay Matthew dire gin-share ya to about kay Jesus. So nagpakamayo, na ayuhan mo ang mga gin-invite dito. So sa ulihi, amo ning pinakalas naton, kag one of the most important, this is what happened to the life of isa ka taas nga rangko nga military. So makita ini sa libro sang Binuhatan, kapitulo 10, bersikulo 24 kag 33. Nag-abot sila sa Cesarea pagkasunod nga adlaw. Nagulat sa ila si Cornelius kag ang iya mga paryente kag mga abyan nga inagda niya, no? So manumpa ta sa 33, Brother Jonel. Gani ginpatawag ko ikaw dayon kag salamat kay nag-abot ka. Ari na kami tanan sa presensya sang Dios. Agod magpamati kung ano ang ginsugo sang Ginoo sa imo nga isugid sa amon. Okay, so this is isa ka kagina nabatian tay isa ka testimony sa isa ka tax collector. Now it is a testimony of a Roman centurion. Kung magamba kita centurion mga kauturan na sa ini siya ka mataas nga official sa time sang ni Jesus ang una nga under sa iya 50 ka mga soldiers. So taas sa iya nga iya nga rangko. Kag makita naton dire kung gusto niya pagid padalman pagid ini basahan niyo lang ang Binuhatan kapitulo 10. So pero kung shortcut ton na summarize ta ana tabo dire si Pedro no Brother Israel ginpakitaan ni siya sang vision o dalamguhanon about sa paano siya bala mapakigano sa mga ibang nga tao. Kasi ang una ng Hudiyo hindi niya magupod o sa mga hintil. So ginpakita sa Ginoong hindi. All are equal, tanan kita nakasala, maginahanglan tanan ang kaluwasan kay Ginoong Hesus. So amo to ginpakitaan man isang vision si Cornelius about sa isang ini nga tawo si Pedro nga magakadto sa iya. Amo na nagpatawag siya kay Pedro kung pagkadto ni Pedro sa ila balay, ginsugid din yung tanan kung ano natabo. Kag nakita ni Pedro ang manifestation sa Holy Spirit sa ila pag tabo dito ginagdan ni Cornelius ang iyang kaabyanan ang iyang pamilya. Sa mga kauturan, amo ini ang pinakanami nga matabo sa aton. Nga ang tanan nga pamilya, kag ang aton nga mga kaupdanan sa aton panimalay, especially tanan ni nga upod ni Cornelius sa iya balay, they are all baptized. They are all accepted. Gina-accept nila si Ginoong Hesus kag ang Ginoo bilang ilang personal nga manluluwas. So amo na mga kauturan, the power of invitation. Makita ni naton nga nag-work sa Brother Jezreel. Gin-work siya una sa Ginoo mismo, sa iya katawhan. Gin-work sa ni Jesus mismo sa iya nga mga disipulo. Kag gin-work siya subong sang balaan ni Espiritu para kita tanan nga mga katawhan nga nag-akseptar sa anak, mag-invite man sa iban sa aton nga pamilya, upod naton sa obra, kag mga kaabyanan naton nga wala pa makakilala sa
matuod-tuod nga Dios. So makita ni naton mga kauturan nga tanan kita wala kita naluwas bangod sa aton nga buhat. Yes. Wala kita naluwas nga nakabalo kita. May nagpabalo sa aton. So amo nang utang naton sa Ginoo. Ang una-una nagpabalo ang Ginoo. Pagkatapos ginhatagan naman kita sing ini nga pribilehiyo nga ipahibalo sa iban. So amo na makon. That's how the gospel works. Kung anong napatian ta nga maayo kag batuod, amo man naton nga ihambal sa iban. Yes. So amo na daan subong sa aton baliskad galing badid sa kasubo. Nagkatabo nga ang chismis kisa lain ng version paghambal hala si ano to na ospital. Ala si ano to gali na ano na kumatos. Una-una ospitalan kadwa kumatos na. Pagala si ano positive na to sa COVID wala na. Grabe ang pag dasig-dasig paglaton-laton sa storya. So amo na subong amo ni ang maayo, ang pinakamaayo nga ginahimo kagapat himuon naton. So amo ni dapat aton nga buluhaton no. Let's put this to work. Yes. Now, let's invite people to church. Let's invite people to study, and ultimately let's invite the people to obey and follow Jesus. Amo na mga kauturan. That's the power of invitation. So it closes with a parable, Brother Jezreel, no? It's about the wedding feast. Nga may isa ka hari nga ang iya bata nga nagkasal. Kagari makita ini sa Luke 14:16-21 actually. Kung that's the parable of the wedding feast. Nag-invite sa tanan, gin-invite sa tanan. Pero ang iban, sad to say, sako sila. Sad to say, nga hindi sila kay miyara sila nga ilang mga balibad sila kay may mga agenda sila. May obra sila. Pero ang ginhimo sa Ginoo tanan nga nakita ya gin-invitar ya makadto sa kasal. So mga kauturan, ang kasal sa Ginoo ginapakita diri it's his coming. Ang pagbalik niya diri sa duta. Yes. Kag amo ini dapat aton nga paghandaan. Yes. Amo ini dapat aton nga paghimuon nga prioridad sa aton kabuhi. Kami madamo kita nga ma-invite. Ang clarify ta ng Brother Jezreel, no? Invite lang di sa to pagpiliton. Kay ibandaan ginapilit amo na kisagalain ang image sa simbahan kay sometimes the church ginagamit nilang force. For example, may nakita kung yan ito na ni experience man. May ara kung like nakita nga tumuluo siya nga sa ang tatay. So ang iya bata medyo dungol kag mga ginabakol lagi na nga Bible study kamo to gato to. So ang bata, yato nag-attend sa Bible study, nag-attend sa activity sa church. Pero may mga lagom, una pala. So, nagkadto sila, ginpilit. So, do makita mo kung pagkita mo nga magsugod na Bible study, duga kurisong ang tsura. Doon napilit ka, hindi magambal. So, clarification na makuturan, ginhatagan kita sang power of invitation. And it's up to the Holy Spirit to convict and convince the person. Hindi na kita yan magpilit sa mga tao nga dapat simba ka kita or hindi ta kapag ano. So, hindi na yan. Itagaan ko sa Ginoo sang freedom of choice. Yes. So, thank you again, no? Brother Jonel, sa pagpathag sini. Kutandaan nato, never give up extending invitations sa tanan, no? So, karon kay nabalaan na naton ini, ang gina-extend sang Ginoo ang iyang gugma para sa aton. So, it's a time, no? Nga extend mo naton sa aton relatives, sa aton mga friends, sang sa mag-extend kita sang lain nga mga pululungon na karon nga makatag mo na sa aton Brother Junior sang hindi maayo nga mga sugilanon da karon naglain na ipakaron ng buot sang katada isa. So mas maayo gid nga extend nato ng gugma sang Ginoo, no? So thank you very much Brother Junior sa pag-upo diri sa aton nga programa kag subong man sa aton nga videographer karon Brother Glenn Brian Ticado. Sa sunod garo nga mga tinakna sang aton diri nga palayag diri sa kayong sa YouTube, makita man naton diri si Brother Glenn, no? Sa mga katapusan nga part na sang program, no? Ibutang taman sa video, no? May basi makakita sa girlfriend ba. Sige. So thank you again, no, sa pag-upo diri sa programa Kamatuoran Pagkatun-an sa pagtakop naton diri magapangamuyo. Okay, magapangamuyo kita. Amay naman nga balaan Diyos sa mga langit. Ginoo, madamo nga salamat sa rin kay Giyunan nga ginhatag mo sa amon sa pagtuon sa iyong balaan nga pulong, pagpagpumalandong. Ginagda naman ng balaan ng Espiritu Amay sa paghiya, pagbulig sa amon, labi ng Ginoo sa pagkabuhi sa mga pulong nga natunan. Giyahay kami Ginoo nga ma-realisar nga ikaw nag-invite sa amon subong nga mangin kaupod nimo sa pag-invitar ko sa madamo pa nga wala pa Ginoo makakilala
sang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus kag wala ka maka-experience sa imong lugma. Giyahi kami nga mangin matutom kami Ginoo nga tulogyanan sa imong buluton nga mangin minandamon kami Ginoo sa paghulat kag pagprepara sa pagbalik sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Madamo ka salamat sa tanang grasya, bendisyon ni pagpakamayong imong ginhatag. Ginapangamuyuan man namon sa pinasahi ang amon nga mga viewers subong nga mabay ko kuntani Ginoo ikaw magapakabayo sa ila nga mga family kag kung may mga problema man sa subong physical, financial and most especially spiritual kabay ka magaduaw ikaw sa ila kag magagiya magabulig sa ila. Makamuyuha kami tanan subong atak na agiyahi kami Ginoo nga maging matutom sa ulihi. Ito na mo ginampo ginatugyan ginapasalamatan ginalauman ng mabaton pinagi lamang sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus amon personal nga manuluwas. Amen. So thank you very much sa pag-upo diri sa atong programa Kamusta Pagatuon-an. Nagabilin kami sa inyo sa isa ka mga dinalan nga nagasiling kung kita lang nagatuon sa kamaturan, hindi kita madayan. God bless us all. Tanay kita liwan. Bye-bye.